So it's the driver mama again. Injured kasi si husband now. I mean, hindi na siya ganun like last time na may sore throat. But iba naman ngayon. Parang frozen shoulder. We don't know. Pero yun. Gusto niya mag-drive kanina. Pero sabi ko, baka hindi siya ng manibela. Kasi nga, hindi niya maigalaw yung isang shoulder niya. Yung isang arm niya. So, yun. Pabalik na ako actually. Naihatid ko na si Tanya. Nakapagpagas na ako. And nakapag-drive-thru na din ako ng breakfast namin. Tapos, yun, medyo I'm still thinking kasi nga, if you all know, if you must know, meron ako dapat event sa this coming weekend, Friday to Sunday, sa Estancia. But just yesterday, was that yesterday? Oo, parang ganun. Yung organizer decided not to push through with it kasi bagyo daw, ganyan. Pero kasi for me palipas na kasi yung bagyo. You know, sabi lang nila it's for the safety of everyone, ng mga merchants, ng mga customers. But yun nga, palipas na yung bagyo and we were really looking forward to this kasi this is our first mall pop-up. And sobrang nag-prepare kami weeks in advance. As in, when I signed up for it, nag-start na ako mag-prepare. And ako kasi yung taong may fixation when I'm parang focused or sa isang bagay, grabe yung focus ko. And sobrang prepared kami. Too prepared na meron ako mga na-order in advance na flowers. And some of them will even arrive today. So medyo masakit sa akin that it will not happen. Tapos I'm asking my assistant na maghanap ng iba just for the sake of, going through with it. Kasi nga, sayang naman yung materials namin. Although, parang against all odds yun. Dahil late na talaga. It's now, Wednesday. And, 'di ba, weekend, malapit na talaga. So, baka hindi. I'm still thinking about what to do with the flowers. Probably I'll do, baka i-offer ko somewhere. But yeah, medyo frustrating kasi nga, nakaplano talaga siya. Yun. Wala akong masyadong ma-share about it. It's just really frustrating. Sabi nila they will postpone it to another date. Pero I was asking last night, what if di na kami available on the dates na sasabihin nila? Kasi syempre, I've also booked other events in advance. Tas yun, parang sabi nila, I can just cancel. Tapos tinanong ko lang if I will be refunded. Tas oo daw, they were asking for my GCash number. Pero yun. I can't do anything about it. Hindi ko din mabebenta sa mga street pop-ups yung flowers kasi medyo curated ko kasi yung mga flowers na to for that particular location, that particular venue. Kasi syempre may market yun. May specific market yung venue na yun. And that's not parang hindi yun uubra na ibenta sa, just sa street pop-ups. Baka hindi talaga siya mabibenta. So, we'll see. For now, muna ako? Gawaing bahay.
kasi medyo tambak and yun nga, naputulan kami ng water dahil, yung aming bill is paperless and it goes straight to my husband's email na hindi din niya pinapansin sometimes or hindi na niya napapansin because, well, frankly, madami din naman siyang inaasikaso. But, yeah. This has happened many times na napuputulan kami. And even when we pay on the day, kunyari naputulan kami, kasi walang advice. Bigla lang nilang ilalock yung Metro. And on the day magbabayad kami, hindi nila ibabalik pa yan. It's like 1 to 2 days. So medyo struggle talaga siya. And frustrating. Kasi syempre, ang hirap ng walang tubig. Tapos, yun. But yeah, we're hoping na maibalik today para magawa namin yung mga gagawin namin. Because gusto kong magluto for my 2 boys also para madalhan sila ng food kasi dun sa Pasig, nandun silang dalawa. And I don't know if they cook. Ang hirap pag boys, no? Parang feeling ko, kahit okay lang sa kanilang kainin nila, fast food, mga delata, ganyan. But I don't want that. Syempre, sinong nanay yung gustong gawin yan? Gustong ipakain yan sa mga anak nila. Although they're grown-ups, syempre, iba pa rin yung kung madadalhan ko sila ng lutong bahay, ganyan. So, yun. Pero yun nga, hindi ako makakaluto hanggat walang tubig. So, I'm hoping this morning yan mabalik. Kasi ang hirap naman. Anyway, yun. I woke up today feeling nauseous kasi I had my Mounjaro jab last night. So, naturally, ito talaga yun. Actually, mas mas forgiving na yung nausea siya kesa sa Ozempic. Kasi I've had Ozempic. I was taking Ozempic for I think 3 years. Kaya ko naman. There are just days na lang talaga, parang minsan grabe yung LPM, minsan grabe kang magsuka. Pero dito kay Mounjaro, siya, hindi masyado. Parang, alam mo yung feeling na naduduwal ka lang, but that's just it. Tapos, hindi ka naman nag-LBM, nare-regular pa nga yung pagpunta ko ng banyo. Unlike before, because I grew up being constipated talaga. So, yun. Sorry, TMI. Yun, by the way, I'm taking Ozempic and Mounjaro para sa diabetes. Hindi ko siya tinitake to lose weight. Although I think I've lost weight compared to before nung nag-i-insulin pa ako. But yeah, I still eat regularly. Hindi ako, because apparently, diba, ang supposedly, ang side effect of these meds is that wala ka masyadong gana. Meron naman akong gana. Hindi lang grabe yung cravings ko like before. Na parang every time, bibili ka talaga ng madami. Ganun. Parang ngayon, enough na yung makatikim ka and I really can't explain it kasi feeling ko, madami na akong kinakain. So, part ba yun ng effect ni Mounjaro na feeling mo kasi ang dami mo nang kinakain? Pero nakikita ko kasi. Alam mo, minsan mas matagal pa akong kumakain kaysa sa asawa ko, ganun. Or mas madami pa akong kinakain, especially
sa rice, ganyan. Pero yun nga, I maintain the weight. Yun lang. Tas, I don't do anything physical except for house chores. Tsaka syempre, yung sa flowers. Which by the way, nakakapagod. Hindi siya biro. But anyway, baka yun yung effect siguro ng mga meds na to. And, hindi ko kasi alam siya sa, hindi ko alam if you don't have diabetes and you're taking these meds, on what's the effect, on what can actually happen to you, if it's safe, I don't know. Hindi naman ako doctor. But if it's meant for diabetes, then it should be used for diabetes. Thank you na lang sa side effect of losing weight. At yan, I'm almost home. Lapit ako dumating at mag-park. So, I'll just see you guys later. Bye. Okay, so, naghatid ulit ako kay Miss Tanya because may sakit pa din si husband. So, it's just me. Yan. Medyo maulan pa actually. Pero, hindi na katulad ng mga nakaraan na OA yung ulan na tuloy-tuloy. Ngayon, parang pabugso-bugso siya. Tas, may times na malalakas. But, yeah. So, kagabi, dumating yung mga ibang flowers na na-order ko supposedly for this weekend's event. But, yun nga, hindi siya matutuloy. So, I'm still thinking if dapat ba na baka i-arrange ko na lang siya in baskets or something, tapos post it online. And let's see if merong bibili. Although, sayang kasi ang gaganda talaga niya. Ang gaganda ng mga orchids. Tapos I had them shipped from medyo malayo. Anyway, yun nga. Pero kulang ako ng mga greens and probably other flowers. So, di ko sure if aayain ko si husband to go to Dangwa with me today or order na lang ako online dun sa isa kong supplier. Tapos, lala-move ko. But we'll see. Medyo minsan kasi, I don't know if you can relate. Pero may times ako talaga na I need breathers. Yung kailangan parang meron akong break from whatever is happening in my life or whatever I'm doing. Yun nga, parang actually kahapon I was watching one of the videos ni Anakay and she was saying about parang yung pinag-uusapan niya was something about side hustles or side quests pala is what she called it. So the side quest is parang a hobby na na you do parang in between your real job, the real world, ganyan. So, I was thinking, kung side quests lang naman, parang din ako dyan. Kasi, parang yung kanya, nag-golf daw silang mag-asawa, parang, which we also did. Tapos, nag-firing din kami. For a while, nag-camping kami. Gumawa pa nga kami ng YouTube channel about it. Tapos hindi na namin siya natuloy. As in, ako kasi, sabi ko nga, I don't know if I've mentioned sa previous vlog or previous video na I'm the type of person kasi na may fixation. Yung parang if I want something or I'm interested in something, all out ako dun sa interest ko na yun. Parang I will buy whatever I need. Minsan nga kahit hindi pa need,
parang ina-anticipate ko na siya na, this is what I need, I'll get it. So, gano'n ako sa kanya. So, in other words, for example, dun sa camping, OA yung materials that I bought for it na minsan parang questionable, kailangan mo ba? So, yun yung sinasabi ko before sa husband ko na ang daming nabili tas hindi nagagamit. Kasi, yun nga, nahinto kami. I don't know, nakalimutan ko na yung reason bakit. Probably we got sick or something. One of us got sick. Tas yun, yan, yun yung sinasabi ko, mga side quest. Inisip ko nga, parang, is this flower thing just a side quest? Pero kasi nga, possible na side quest siya, tapos naging fixated ako, diba? So, in-OA ko, pero I really wanted to blossom into something that's useful and profitable. Kasi as of now, that's what I'm doing. Yun yung parang ginagawa ko siyang trabaho ko. But, mayroon akong yung mga hindi magawa because, una sa lahat, ang studio ko is not here. Wala talaga sa bahay namin. And I don't wanna impose kasi if kailangan mo ng studio for the flowers, medyo makalat siya. So, kailangan niya talaga yung maluwag na space. My mom's house, yung ginawa kong parang studio ko dun. So, hindi naman talaga siya studio. It's part of the living area na, yun. Hindi din naman siya ganun kaluwag, but, kumbaga, hindi kasi masyado kumikilos yung mga tao dun. Like, ang gulo ni kuya, hindi malaman kung saan siya pupunta. So, yun yung hirap pag you're driving. Meron talagang, mang-iinis sa'yo sa daanan. But anyway, sige, balik tayo. Ayan, diba? Medyo nalimutan ko na yung usapan natin. Same ba kayo? Same ba tayo na pag, nakakalimot din sa sinasabi? Pag kunyari pag na-interrupt, ang dami kong beses talagang ganun. Nakaka-frustrate. But anyways, yun nga, ang gusto kong, nasaan ako? Side quest sa, yun, I wanted to blossom into something. Kasi yun na talaga yung ginagawa ko for now. Tapos, ayun, sinasabi ko pala is the living area na ginawa kong, parang studio. Kasi, wala namang, ang tao doon is, my 2 sons, na, alam mo naman, pag mga boys talaga, hindi naman sila they don't go around the house and do stuff. Parang, minsan nga hindi sila nagluluto, mga ganun. They do the minimal, is what I'm saying. So, yun. Kaya parang, doon, pwede. Yun nga lang, it's really too far. Actually, yung gusto ko nga before na mangyari sana is, mag-rent ako ng a studio, probably a condo na studio. Tas yun talaga yung gagawin kong studio. And then eventually, when I do my workshops, dun sana, if the HOA allows it, if the building allows it. Kasi syempre, that's about 6 to 8 people. So, hindi ko alam kasi yung mga, 'di ba may mga rules sa mga condo na ito lang yung number of visitors that you can have if ganito lang kaliit yung property. So, syempre, kung studio, yun yung pinakamaliit for sure. So, yun. But yeah, I was convinced by my husband na wag na muna. Sabi niya kasi,
'wag na muna hangga't hindi kumikita um, yung flower shop or the business. Kasi daw parang don't incur parang any more overhead expenses like that. Kasi siyempre, first of all, when you rent, it's a contract. Normally, it's 1 year. So, sabi niya, baka mamaya, um, alam mo yun, baka din daw ako yung madismaya, in other words. Kasi, nangyari na din naman sa amin talaga yan. There are times that we rent spaces na hindi namin siya talaga na ma-maximize. And we've learned from those, especially si husband. Ako lang minsan yung parang nagre-rebel pa. Parang yung puso ko, I mean, kasi for me, ang reason ko lang naman is, ah, parang nahihinder or nasasakal yung creativity ko pagka hindi nasusunod yung mga gusto ko sanang mangyari. But, yun, medyo naintindihan ko naman talaga siya dun sa part na yun. So, I succumbed. Sinunod ko naman. Kasi nagsabi din yung like my sons na parang sabi, "Oo nga, bakit hindi na lang dito sa house ni mama," ng mom ko. So, we call her mama. Kasi wala namang nakatira talaga or wala naman masyadong tao. But, yun, like, right now, di ko lang siya magawa kasi supposedly, pupunta-punta sana ako like twice a week. Ganyan. Probably spend a day or two na mag-overnight ako. Di ko lang siya magawa lately because kailangan kong maghatid sundo sometimes. Well, mostly hatid. Ganyan. Sa aming bunso. Dahil nga, injured si husband. The other day, it was, yung mga other weeks, dahil dun sa sore throat, ubo niya. So, pinagpapahinga ko din talaga siya. Although, he still works. Pero yun nga, yung mga times na alam kong I can help, hindi ko talaga siya pinapakilos. And right now, iba naman, parang a frozen shoulder, parang ganun. So, nahihirapan din siyang magpihit ng manibela. Kaya, again, hinahayaan ko kasi nga, parang naawa din naman ako. If I can help, why not? Wala naman akong orders sa shop pa. I mean, I'm still establishing. Hindi din talaga naman siya shop kasi it's a home-based, it's a work from home thing. So, parang nagfo-focus kami right now into sa mga pop-up sana, tapos if we can sa workshop. Meron kasi akong nilulutong workshop. It's not just floral arrangement. Well, floral arrangement is part of it, pero hindi yun talaga yung main focus of that workshop. It's more like parang community siya, pero may specific niche. So, basta, you'll know about it pagka medyo planchado na kasi ayoko munang baka hindi naman matuloy, diba? So, we'll see. Pero I really want that kasi it's close to my heart yung gagawin ko na workshop na yun. Parang, I feel that it will also help me and not just the people who's going to the workshop. Parang, it will really help me, dun sa grief ko, dun sa whatever I'm going through emotionally. So, yun. Dami kong daldal. Dami kong kinukwento pag ganito. Feeling ko, din, parang it's practice. Kasi parang sinasabi ng husband ko, dun sa channel niya na, dumaldal naman ako, ganyan. Ako naman yung mag-talk. But there are days kasi na, siguro, pag yun lang yung, yun lang yung
time ko na magpahinga, tumahimik. Kunyari 'pag nasa kotse kami ta's siya yung nagda-drive, so dun ako tumatahimik. Pero tama din naman siya na, oo nga tumatahimik ako tapos magpo-phone ako. So it's not really parang gusto niya ng, sabi niya, more quality time, especially kung magkasama nga kami. So yun yung mga bagay-bagay na sinusunod ko sa asawa ko. Which I think most of us girls, ewan ko based sa experiences with the people that I know na married, yung mga girls kasi most of the time, parang siguro, we become too entitled. Pag feeling natin, sinespoil tayo ng mga husbands natin. Yung parang inisip natin, dapat tayo yung nasusunod, especially with decisions. Anyway, ang dami kong gusto palang gawin sa house today. Pero yun nga, bukod dun sa iniisip kong mga bulaklak na gusto ko na sanang i-arrange, iniisip ko din na gusto kong asikasuhin yung ibang aso namin. We have a lot of dogs. Pero, yun, kasi nawala na nga yung house help namin who also helps with the pets. Parang napabayaan sila recently kasi ang dami naming ginagawa. Ang dami naming ginagawa outside of our house chores. So parang kunyari pag aalis kami sa umaga, pag uwi namin sa gabi, sobrang pagod na kami. So we can't do it anymore. I know that something has to change. Syempre, lalo kung ganito na we have decided not to get any house help anymore. Kasi parang feeling namin, yung mga nakukuha talaga namin na nakatulong sa bahay, nakasambahay is hindi ganun yung malasakit dun sa amin or sa bahay. Yung parang pag pinapakita lang nila na nagawa ko na 'to, nakapagwalis na ako, nakapag-mop na ako ng bahay, okay, wala na akong gagawin. I can just parang tambay na ako the whole day. First off, yung aming pasweldo sa kanila is hindi siya maliit. Actually parang doble siya of the usual na binibigay sa mga kasambahay. Pero yun, I really thought na if ganun yung pasahod mo sa kanila is mas gagalingan nila kasi nga they wouldn't want to lose the job. Pero yun, iba pala talaga. Iba na mag-isip yung mga tao ngayon, yung mga naghahanap ng trabaho ngayon. It's different. It's a different world. So, we have just decided na kami-kami na lang. Kaya ngayon, itatry ko if kaya talaga ng schedule or kung paano, kasi baka may ibang schedule din si husband na hindi ko pa alam. Pero yun, itatry ko na magpaligo ng ibang aso or mag-trim ng nila, ng buhok nila, ng balahibo nila. Tapos, we'll see. I really want to do it. As in, ang dami lang, nakaka-overwhelm lang yung dami nung iba pang kailangan kong gawin. So, yeah. May traffic pa din pauwi. Medyo masakit talaga yung ulo ko. Kape tayo. Usually gumagawa ako ng coffee at home para dala-dala ko lang dito. Kasi ang mahal kung nagsi-Starbucks pa kami ng anak. Just because kailangan ko lang mag-open ng utak ko for the day. Kasi nga hindi ako nakakapagkape before we leave.
Pero yun, minsan pala sina-Starbucks ko siya or McDonald's drive-thru kasi nagugutom yung bata actually, ta's sumasakit yung tiyan. Recently yun yung parang issue niya. Eh, siyempre bilang magulang ayaw mo talagang gano'n. Eh, 'pag ganyan na maaga kasi kaming umaalis tapos late na kami nakakatulog ni husband, eh. Hindi kami nakakapag-prepare ng, um, what's this, ng food in the morning. But I really want to change that too. Ang dami kong procrastinations, my gosh, na-realize ko, 'di ba? Ang dami kong gustong gawin today. Magpadala ng food sa mga anak ko sa Pasig, kasi nagluto ako kahapon ng gusto kong ipadala sa kanila but it was late kasi for dinner dapat yun kaso natapos ako parang 7 na. Eh, siyempre the travel time from our place to Pasig medyo it's at least 2 hours lalo kung ipapalalang move ko. So, baka ngayon ko siya i-book ngayong umaga. Tapos yun nga gusto kong gawin yung mga para sa dogs. Tapos gusto ko din gawin yung sa flowers. Tapos alam ko merong mga need gawin din si husband, so isa pang isisingit yun. Tapos babalikan namin si Tanya ng mga 1:30 kasi yun yung dismissal time niya. Alam mo yun, ang dami, my gosh. But di ko alam, parang nito kasing nag-40s ako, we have learned, actually, si husband talaga nag-encourage sa'kin na, you know, wag mong i-try gawin lahat. Kasi hindi mo naman talaga kaya gawin lahat. And you'll burn yourself out. So there are days na we take it slow talaga. Eh, minsan sobrahan. Parang, sige slow day muna ngayon. But actually hindi siya dapat slow day kasi ang dami mo ng gagawin. Pero yun nga, gusto ko din kasi na gusto kong ma-practice na in a day meron talaga akong schedule. Tapos yun nga, I still have to also talk with my assistant kasi siyempre kailangan namin ng brainstorming of what's next sa aming Elizabeth staging. Kasi hindi naman puwedeng, okay, hindi kami nakapagtrabaho this weekend because na-cancel. So kailangan, alam namin yung game plan namin. Also, meron namang nag-aalok ng ibang pop-up booths but, to tell you frankly nung nasabihan ako na it's canceled, nadismaya talaga ako sa kanya. So, medyo na-frustrate, nadismaya, kaya parang alam mo yung ayaw mong kumilos kasi nafu-frustrate ka na or na-frustrate ka. Pero yun, anong meron? Bakit traffic dito? So, traffic kasi sa isang unusual place to be traffic. But yeah, I'll see you probably guys later. Tingnan ko lang baka mamaya. Sige, see you later. The traffic was caused by an enforcer. Nagkaroon ng enforcer dun sa isang intersection na wala naman talagang enforcer. Tapos grabe yung traffic, especially dun sa kabilang side. Tapos yun, may mga aberya pa dito sa tricycle and versus motor. Parang magbabanggaan sila dito. Ay naku, kakauwi na nga. Ulan pa din. I just hope na yun, magawa ko lahat ng sinabi ko sa inyo today.
I wish my mama could, was still alive. Feeling ko ma-enjoy niya 'tong mga ganitong vlogs. Kasi ito talaga yung mga pinapanood niya. Hindi nga lang ako nasa ibang bansa, pero kasi may mga gano'n, ewan ko ba, kayo ba? Yung mga mommy ba diyan na ang pinapanood niyo ba is parang yung mommy ko na nanonood ng yun, yung ano nga pangalan nun? Nakalimutan ko kasi yung pangalan niya sa yung mga nagda-dumpster dive na Filipinas sa ibang bansa, ganyan. Tapos what they do in their day, parang alam mo yun, isang buong vlog lang siya tapos sinasama niya lang kayo. So, feeling ko, that's what I'll do. Kasi yun yung gusto ng mommy ko. She's watching from heaven. So, makikita niya what goes in my day through these vlogs. YouTube naman siguro dun. But yeah, I still miss her. Sabi ko nga, kasi nung other day, parang tinatanong ako ni husband na, ano naman na yung vlog mo? Tapos I was thinking, anong content? The same as his vlog, na parang daily vlogs, ganyan. Parang I wanted to have a specific content. Tapos, naisip ko din na parang a video diary para it's like, kunwari, kinakausap ko yung nanay ko, kinakwentuhan ko, ganun. Well, which is parang ganito din naman yun. Yun nga lang, hindi lang talaga siya yung kinakwentuhan ko lang. But all of you guys. So, bahala na. I'm not even sure if I'm gonna post this. But we'll see. It just helps me. It just helps keep me sane. Yan. Sige, malapit na ako sa bahay. So, I'll see you guys on the next. So, yan. It's another day of hatid serye sa aming bunso. It's so weird lang na grabing lakas yung ulan. Especially, I think, nag-start na itong madaling araw. As in, OA yung buhos. And even right now, parang pabugso-bugso pa rin siya na bigla siyang lumalakas. And sobrang dilim pa. Tas hindi sila nag-suspend. Yun. Medyo disappointing lang yung minsan yung yung LGUs and even the schools actually na ewan ko din, baka naman hindi nila nakikita where the students are coming from. Baka dun sa lugar nila, it's all sunshiny. Pero yun nga, like sa amin, hindi ganun yung situation. So, tapos na akong maghatid. And pabalik na ako sa bahay. I'm hoping na mag-clear yung skies kasi I will be going to Tangwa later. Kasi nga yun, meron akong mga i-arrange na order kong flowers, specifically the orchids na gusto kong i-arrange kasi wala silang pupuntahan. So I'll be arranging them and then posting them later on our page. So itong mga flowers na to, yung mga orchids, mostly they're really best for mga mommies, ganyan, or people who just really love yung the tropicals, yung orchids. Kasi may mga ganun. Actually ako, I'm one of them. Sobrang na-appreciate ko yung itsura ng mga orchids. Hindi kasi sila they're not the typical flowers, pero sobrang ang kukulay nila, ganyan. And yun. So we'll see later. Tapos hindi ko kasi siya ma-order lang dun sa suppliers na kunyari i-online ko lang tapos ipapa-Lalamove ko, because apparently ang hirap din kasi talagang mag-book ng Lalamove pag ganitong OA yung ulan. Tapos syempre lesson learned sa iba kong kunyari pag nag-order ako, there are really times na hindi ko nakuha yung the freshest of the fresh, because syempre ibibigay nila sa'yo, baka tao lang nila yung
kung ano lang yung mapulot nila, di ka naman nila pipilian, unlike kung ikaw yung pipili mismo, diba? So, yun, that's the case sa aming mga florists. As much as possible, gusto namin talaga na kami yung pipili para makuha namin yung pinaka-okay. But yeah, medyo malayo, ano siya, mga 1.5 hour drive from my place. And ano to? Yun nga, and that's without traffic, I think. And without baha. So yun, isa pa pala yun sa mga kino-consider ko, yung baha. Kasi, what if yung mga dadaanan namin is baha? So, di talaga siya. Tapos, I think I also heard na since maulan, especially sa north, hindi masyado madami yung bagsak ng flowers. Kasi syempre, affected yan. Para din yung gulay. Pagka may mga ganitong change ng weather, kunyari sobrang init or sobrang rainy, yan, affected talaga yung mga flowers and other produce. So, medyo nagre-rely tayo ngayon sa imported kasi syempre, yun yung dumadating, yun yung merong stock. Gustuhin man natin na gumamit din ng local flowers natin, well, if it's not available, diba? Parang paano? So, yeah. I'm trying to get home in one piece now. Medyo nag-clear ng konti yung sky, pero maulan pa din. Unlike kanina nung papunta kami, grabe, madilim talaga siya. Para siyang 6 or 7 ng gabi. Ganun yung feels. Tapos, yun, ano pa ba yung mga like last night, nag-aayos din ako ng schedule namin for Elizabeth's Daydream. Kasi napupuno na yung mga schedule namin for the workshop, for the pop-ups. Yan yung mga pinagkakaabalahan namin. Pero syempre, dun kasi sa pop-ups, of course, it's really part of our marketing. So, same with dun sa isa naming business. Pag ganyang mga bazaars, di ako masyado expectant of a return, but syempre, definitely, it will be a bonus pagka meron talagang return. Pero yun nga, I'm not super expectant sa return. I just want to parang gusto ko lang talagang i-promote yung Elizabeth Daydream sa different areas of Metro Manila. Tapos and we want to really pursue our workshop. Hindi kasi siya yung the workshop that I'm doing is not the typical flower arrangement workshop lang. It's just yung flower arrangement, it's actually just a part of it. If ang pakay mo is to learn yung mga in-depth flower arrangement for probably a business or a hobby, this might not be the workshop for you. But this is more on para siyang we want to create a community na hindi lang yes, flowers is one thing, but it's more of expressing your emotion, being just there to breathe. Kaya nga Bloom and Breathe talaga yun, yung title ng workshop. So, parang it's a form of self-love, pero hindi talaga siya self-love. You just have to take care of yourself by doing this pause. And this pause includes flower arrangement and other stuff. Kasi marami pa kaming ibang activities doon. Plus, syempre, the sharing, if you feel like sharing, it's an open,
Parang yung circle na yon. So, ayun. Naputol kanina kasi na-lowbat ako. But I am back to pagsundo naman ngayon tapos diretso na kami um, sa Pasig. Dun sa aking studio slash house ng mom ko. So, it's still raining. Actually, napaaga yung pagsundo kasi syempre, dahil nga it was raining, parang orange rainfall alert na siya. The school decided na i-half day yung mga bata at the last minute. Parang the announcement was at 11:46 if I remember right sa aking phone. And ang dismissal time na inallot nila was 12 noon. Ay, napakagaling naman talaga. So, feeling ko lahat ng mga magulang right now, kung lahat na ng schools ay nag-cancel ng classes, nagkukumahog na tulad ko, na manundo. And I'm kinda late kasi 12, actually 1 na pala. It's 1 o'clock, 1 PM na. Kasi naka-schedule talaga na susunduin ko siya at 2. Pero yun, dahil nga may sariling schedule ang LGUs and school, and yun. Parang yun nga parang nag-wonder ako, kawawa naman din yung if these kids, yung mga magulang nila or mga sumusundo sa kanila, they come from yung malalayo. So, magtatagal. But yeah, that is life. So, eto may mga nakikita nga ako na naglalakad ng mga estudyante na basa. Kasi nga, probably, lahat talaga is nag-cancel na ng classes. Nag-half day na. Kasi sobrang weird talaga yung panahon. Grabe yung ulan. Tapos hihina siyang konti. Tapos bubugso na naman siya ng malakas. And yeah, I don't know if you can see, pero puno yung likod ko. Kasi yan yung mga ibang materials ko that I will be using for, meron akong commission project kasi for a big salon in the metro. So, there are, I think, 4 branches yung pinapagawa niya sa akin na arrangements. So, I'm still waiting for the other materials. But yun nga, actually, medyo hindi ako satisfied with the ones that I got. Yung mga nakuha kong materials from abroad. Kasi syempre, sa picture, iba itsura. So, I'm still looking for vases, yung mga vase, na aangkop dun sa peg ni customer. Yun. Meron akong mga nakita online. May mga, of course, may mga ano naman talaga yan. May mga suppliers naman talaga yan. But medyo namamahalan kasi ako dun sa mga nakita ko. And I'm still looking for something that's more affordable. Kasi syempre, ayoko naman na sabihin ng client ko na sobrang mahal naman ito. I mean, if it's, if I will just follow my creative juices, yung creativity ko lang talaga, of course, I will get that. Pero syempre, we take into consideration although sinabi naman ni client that there's no budget limit. Pero syempre, tayo na yung magde-decide na wag naman OA. Unless mga sila, mga anak ng contractor, yan, sige. Ay, nako. Oh well. So,
Ano ba yung mga sinasabi ko kanina? Gusto ko yung ituloy yung mga ano ko, yung mga hanash ko. But siyempre nalimutan na ng lola niyo. Madami akong ginawa in between, by the way. Marami akong nag-ano muna ako kasi I will be returning home tomorrow pa. So, naglinis-linis muna ako, ganyan, sa house. Kasi syempre, ayoko namang iwan yung bahay namin na madumi. Tapos, injured pa yung asawa ko. So, medyo nagtanggal-tanggal ako ng kalat-kalat, nagsalang ako ng mga labahin namin. Ay, actually, ano lang naman yun, mga basahan. Nilo-laundry ko talaga yun. Kasi nga, wala kaming house laro. And, limited time. Kaya nga nandun yun eh. Kaya nga nandun yung mga machines, yung mga equipments na yun, to make life easier. Supposedly, it was to make life easier for our house help, but apparently, ayaw yata nila. Baka mas gusto nila lang nag-scrub talaga. Anyways, that's for another story. I hope wala kaming madaan ng baha kasi sa kabilin-bilinan talaga ng husband ko that if merong baha sa daan, bumalik kayo. Which, of course, I will, susundin ko naman talaga. Wala akong balak ma-stranded. Dahil wala din namang magre-rescue sa akin kasi nga, injured yung asawa ko. Ayoko naman magpa-rescue sa kanya, di ba? Yun. Tapos, kasi ang dala ko is, well, this is classified as SUV, pero yung baba niya is for a sedan. So, yun yung parang nakakamiss dun sa previous car ko, which was a 4 territory. So, taas kasi yun. So, mas na aano ko sa baha. Yung mga mabababang baha lang naman. Pero ito, medyo takot ako. Kasi syempre, hybrid. So, may electric something. Baka merong malfunction. Hindi ko talaga alam gagawin ko. So, yan. I'm still hoping na hindi naman siguro traffic. Sana naman hindi, diba? O yan. So, as of now, walang enforcer. So, kanya-kanya ang mga cars sa mga vehicles dito. So, yun. The game plan is, as I've said earlier, magdadangwa ako later or early tomorrow morning. Pero again, it depends dun sa weather. Kasi syempre, alam nyo naman, ang Maynila ay binabaha. And other parts of Metro Manila, hindi ko na nga alam kung alin ang mga binabaha. Kasi dati, ang talagang mga binabaha lang is Espanya, ganyan, Araneta Ave. Pero ngayon, I think, meron ng mga ibang lugar na binabaha na rin. Kaya yun yung parang, previously, pag ganitong mga tag-ulan, di talaga kami lumalabas. Kasi nga, di ba, since we own a business lang, we can work from home. Tapos, pag mga troubleshooting lang, saka kami lalabas. And pag ganitong mga bagyo or tag-ulan talaga, bihira kaming maalis. But I guess, yun nga yun yung parang isa sa mga ko na we really have to be intentional with the things that we do. Kasi isa yun sa mga pinagsisisihan ko na hindi ko nagawa nung time na buhay pa yung mama ko. Kasi kunyari pag ganitong tag-ulan, hindi man lang ako nakakapunta doon to check if okay ba sila, may pagkain ba sila, baha ba dun sa labas sila. Although, of course, I check from time to time kasi for sure, mababalitaan ko yun dahil meron nga akong isang business that's really very, very close to my mom's place. Ayun. Naisingit ko kasi naalala ko lang na I should have been intentional with these things na hindi ko nagawa when my mom was alive. But yeah, I think she knows naman that
you know, na I cared in my own special way. Di man ako laging available physically. I cared in my own way na iba din from how my brother does it. Siyempre. Ganda ng stray dog. Para siyang golden retriever mix. Kayo ba? Ano din ba kayo sa strays? I've been helping some, hindi ko alam kung nakikita niyo siya eh. Ay. Nawala. Yun. I've been helping some parang mga rescue groups or individuals na nag-rescue ng strays. Nagbibigay ako ng donation every now and then. Tapos I subscribe to their Facebook page para meron silang monthly na nakukuha din from me because I'm subscribed. Pero yun nga, I know that it's not enough, but syempre, sana may mga like me na tumulong din and mag-subscribe din in their own little way. Naawa kasi talaga ako. Iba talaga kasi yung ngayon. Parang there are so many people, so many pets, so many dogs. And let's just all be kind and care for each other if and when we can. So far, wala naman ako na-encounter pang traffic, but this is not the places na may traffic talaga. I hope wala din ako masyadong ma-encounter. I'm thinking if dapat pa kaming magpa-gas na kasi dito sa part ng Fairview, dito talaga medyo mura yung gasoline as compared to Pasig area. Parang, if I remember right, ang price difference noon, ewan ko naman din ngayon, it was 4 to 5 pesos per liter. Ganun siya kalaki. Syempre, malaking bagay na yun, di ba? If, say, you're nagpapagas ka ng ilang litro din, tapos i-multiply mo siya by 5, sayang din yun. Ilang litro na din yung madadagdag. At ilang kilometro na din yung madadagdag sa biyahe mo dun sa napagas mo. Pero siguro if we will, later na lang sa Commonwealth. Parang dun yung last na gas station na medyo mura-mura pa. So yeah, I'll see you guys later.